Hello everyone! Kamusta kayo? Tayo ulit ay magbabasa ng Bible. Alright, so nasa chapter 25 verse 14, okay, to 29 tayo. Okay, ang pamagat na ating tatalakayin ay ang talinghaga ng talento. Alright, ito yan. Yan, ang talinghaga ng kwento. Kahapon ay ang tinalakay natin is yung ang talinghaga ng 10 dalaga. Alright, ngayon naman ang talinghaga ng talento. Alright, so tayo ay magsisimula sa pagbabasa sa verse 14. Kung gusto nyo basahin sa English, punta po kayo dun sa Matthew chapter 25 verse 14 hanggang 29. Pero ngayon, ang mabasahin po natin ay Tagalog. Okay? Sa mga hindi nakakaalam sa English, alright? Nag-decide tayo na Tagalog yung ating babasahin para mas maintindihan natin. Pero ito, reference lang ito. Take note, okay? So, sa mga nagtataka na bakit hindi King James Version yung ginagamit, okay, bakit hindi 1611, okay, kasi mas naiintindihan, alright, pag Tagalog. At aware naman ako sa mga hindi tugma, okay, doon sa sa English version, which is yung King James Version. Alright, ito kasi medyo mababaw siya, tapos tugma siya doon sa King James Version, yung iba. Alright, so share tayo sa verse 14. Okay? Sabi dito sa verse 14, ito ay katulad din ng isang laki na yamang siya ay naglalakbay, okay, patungo sa malayong lugar. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Verse 15, ibinigay niya sa isa ang 5 talento at sa isa ay 2 talento at sa isa ay 1 talento ayon sa kakayahan ng bawat isa. At kaagad siyang naglakbay patungo sa malayong lugar. So, merong isang hari, okay, na mayaman, isang mayamang tao, at siya ay aalis. Okay, pwedeng magbabakasyon yung isang hari or isang mayaman, okay, at siya ay umalis, meron siyang iniwan sa mga katrabaho niya or mga alipin niya, okay. Nag-iwan siya doon sa 3 alipin niya or ka-business partner, sabihin na natin, ng 1 talento, okay, 2 talento, at 5 talento. Okay? Sa isang tao, okay, nag-iwan siya ng 1 talento, sa isang tao din na alipin niya, 2 talento, sa isang tao din na alipin niya is 5 talento. At siya ay agad-agad na umalis, sabi dito. Okay, and then, sabi sa verse 16, okay, siya na tumanggap ng 5 talento ay umalis at ikinalakal niya ang mga ito at tumubo na 5 pang talento. Okay, yung binigyan niya daw ng 5 talento, so, pwedeng i-example yung pagbibusiness. For example, okay, yung isang mayaman, nagbigay ng 5 pesos or 5 baht. Sabi natin 5 pesos na lang para ipang business niya. Okay, kasi nagsabi siya sa mga kanyang alipin, okay, ito yung 5 pesos, okay, so kayo bahala, padamihin nyo yan, ipinagkakatiwalaan ko kayo, okay. At sabi sa verse 16 na tumanggap ng 5 talento, 5 pesos, okay, meron siyang 5 pesos na capital, sabihin na natin, pero itong talent na to guys, hindi lang siya yung pera, okay, kasi may mga talent tayo, okay. And then, sa verse 16, sabi dito na tumanggap yung isang tao ng 5 talento, yung isang alipin, okay, at tumubo ng 5 pang talento. Ibig sabihin, ay na-doble niya, okay, yung 5 pesos na kapital. And then, verse 17, ngayon din, yaong may 2 siya rin, ay tumubo ng 2 pa. Ibig sabihin, na-doble. Okay, sa 2 pesos na binigay ng mayamang tao, okay, dumoble din. Tumubo ng 2 pang pesos. And then verse 17, okay, gayon din, yaong may 2 siya rin ay tumubo ng 2 pa. In verse 18, ngunit siya na tumanggap ng isa ay umalis at naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Nakakalungkot dito sa verse 18 na yung pinag-iwanan niya ng 1 talento. Okay, ang ginawa niya ay umalis, naghukay sa lupa at itinago niya.
ang salapi ng kanyang Panginoon. Okay, so yung 1 peso na ibinigay na capital, hindi niya ito pinang business, okay? Hindi siya nag-try. Minsan ganun tayo. Hindi tayo nag-try. Bakit? Kasi malit yung konti. Iisa lang yung talent na binigay sa atin. Pwedeng tao, pwedeng Panginoon. Ang expected kasi natin is, bakit 1 peso lang? Paano kikita dyan? 1 peso lang eh. So, yung isang taong pinagkatiwalaan ng 1 peso, natakot siya. Ang ginawa niya, nagukay at kanyang tinako. Para ano? Para hindi malugi. Okay? Kaso ang consequence nun, hindi kikita. Yes, hindi malulugi, hindi mawawala, pero hindi kikita. Pero anong point? Okay? Anong point nun? Ang point kasi doon is, nag-invest, okay, yung isang mayaman ng 1 peso sa kanyang alipin or business partner. Pero, itatago niya lang sa lupa. Hindi niya trinay na mag-business para tumubo. So, ibig sabihin, hindi gumalaw yung pera. Kumbaga, walang cash flow. Okay? Walang cash flow. Okay? Sa mundo ng pagninegosyo, guys, sa mga businessman, kailangan may umikot ng pera. Kumbaga, cash flow. Hindi pwedeng may stock. Okay? Hindi pwedeng wala nang dumadaloy. Kaya hanggat mali, hindi nagpapautang. Yan. So, good evening or good morning, 12 a.m. na kay JR. Bukas, mamaya, kita-kits tayo. Okay, so balik tayo sa ating topic na kapag walang daloy, okay, pag hindi tayo nag-try, yung point kasi doon na hindi niya tinanay eh. Hindi niya to in-invest. Ano nangyari? Siyempre, ano yun? Tutubo ba yun? Tutubo ba yun ng pera din kapag tinanim mo sa lupa? Siyempre, hindi. Buti sana kung buto yun, di ba? Kaso hindi. Kaya yung isang pinagkatiwalaan ay itinago. Pero alam niyo po ba na ang Diyos, okay, kapag nagtiwala tayo sa Kanya, magiging resourceful tayo. Kahit 1 peso lang yan, kaya yung doblehin, sabihin ng Panginoon. Kumbaga, start on what you have. Kung ano yung meron, yun muna. Pagtiisan natin kung ano yung meron. Diba? Kasi, kung hindi tayo magkatiwalaan sa maliit, paano ba tayo pagkatiwalaan sa malaki? Kumbaga, start small. Diba? Kung hindi natin kayang i-handle yung small things, yung pinagkatiwala sa atin na maliit na bagay, paano natin may handle, mamanage yung malaking bagay? Kaya, huwag natin gayahin ito. Okay? Tuloy natin sa verse 19. At pagkatapos ng mahabang panahon, ang Panginoon o yung mayamang tao daw. Okay? Ang Panginoon ng mga liping yun ay dumating at sila ay nagbigay sulit sa kanya. At nang lumapit niya ang nakatanggap ng 5 talento, dinala niya ang 5 pang talento na sinasabi, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ang 5 talento. Narito ako, ay tumubo ng 5 pang talento. At sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, alam niyo ba kung ang sinabi? Siyempre, ako, as a mayaman na tao, pinagkatiwalaan ko, at pupunta sa akin, sabihin niya, ito, yung 5 peso naging 10 pesos. Tingnan natin sa verse 21, kung ano sinabi nung isang mayamang tao, o isang hari, okay? Sabi niya, sa isang lalaki o isang tao na pinagkatawan ng 5. Mahusay, aliping mabuti at matapat. Ikaw ay naging matapat sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa marami mga bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon at lumapit din niya ang tumanggap. Okay? Sabi sa last verse ng 21, pamamahalain kita sa marami pang bagay. Sabi ko kanina,
Okay? Dahil nagkatiwalaan or dahil napagkatiwalaan ka ng maliit, ngayon, pagkakatiwalaan kita ng malaki. Proven and tested yan in everything aspect. Sa business, hindi naman business. Okay. Nakita ko, totoo to. At ano pa? Sabi dito sa verse 22, at lumapit din niya ang tumanggap ng 2 talento. Yung isang alipin, okay, na pinagkatiwalaan ng 2 pesos. Okay? Sabi niya, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ang 2 talento. Narito ako ay tumubo ng 2 pang talento. Yung isa pang alipin, tumubo pa ng 2. Nadoble din. Same din dun sa 5 peso. 5 pesos. Ano sabi ng Panginoon ulit sa isang alipin? Okay. Sabi niya, mahusay, aliping mabuti at matapat. Ikaw ay naging matapat sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. As you can see, same din dun sa nauna. Okay? Na, dahil pinagkatiwalaan kita sa maliit, now, pagkakatiwalaan kita ng malaki. Pwedeng 1 million, pwedeng 5 million, pwedeng 10 million, pwedeng 20 million. Kasi pinagkatiwalaan na tayo ng maliit. Okay? Kaya, dapat, kapag pinagkatiwalaan tayo sa maliit ng malaga, maging credible tayo. Sikapin natin na tayo ay katiwa-tiwala at namamalis natin yung ibinigay sa atin. Okay? Natiwala. Kahit hindi man pera, pwedeng gamit, okay? Pwedeng sakyan, pwedeng damit, everything. Basta pinagkatiwalaan tayo. Maging credible tayo. Okay? At dito, punta tayo dun sa verse 23. At sinasabi ng kanyang Panginoon, or sa verse 24, okay, ito. This is the verse, okay, na lumapit yung isang alipin na 1 peso lang yung ibinigay. Verse 24, at lumapit din niya ang tumanggap ng isang talento. At sinabi, Panginoon, alam ko na ikaw ay isang malupit na tao na umaani sa hindi mo inihasik at nag-iipon sa hindi mo ikinalat. Okay? Sabi niya dito, verse 25, at dahil sa takot, ako ay umalis at itinago sa lupa ang iyong talento. Narito, kunin mo ang sa iyo. Asa mayaman, nakakalungkot, asa, kumbaga, nagbibigay ng kapital. Walang effort na ginawa. Kumbaga, play safe, pero 100% na play safe. Hindi siya malulugi, pero hindi siya kumita. But the point is, hindi niya tinry. Okay, sabi nila, mas magandang itry kaysa hindi. Kapag natin tinry, hindi natin malalaman eh. Pwedeng hindi kalooban ng Panginoon, pwedeng kalooban ng Panginoon. Okay. Kaya anong sabi ng isang mayaman na tao, okay, sa isang alipin na pinagkatiwala ng 1 peso at hindi niya ito ininvest, tinago niya lang, inukay niya lang. Ano sinabi ng Panginoon sa kanya? Okay? Ngayon, sumagot, verse 26, ngayon sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, aliping masama at tamad. Sakit nun, no? Pagsabihan tayo ng aliping tamad, aliping masama. Alam mo na ako ay umaani sa hindi ko inahasikan at nag-iipon sa hindi ko kinalatan. Verse 7, dapat nga ay dinala mo ang aking salapi sa mga mamamalita sa lapi. Mamalit sa lapi. Okay? Kumbaga as a trader. Okay, nagbebenta, nagbibusiness. At sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang anumang sa akin na may tubo. Kunin nga sa kanya ang talento at ibigay sa kanya na may 10 talento. Ngayon, kinuha yung kapital o yung 1 peso sa pinagkatiwalaan sa 10. Alam niyo po ba na same lang
yung pinagkatiwalaan ng 10 pesos, okay, or ng 5 pesos tsaka 2 pesos. Same, pantay lang yun. Depende lang yun kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon actually. Minsan kasi, porket pangit yung wala akong resources, mababa yung aking kapital, wala akong kakayahan, parang iisa lang yung skills ko. Minsan parang hindi natin gustong itry eh. Pero ang Diyos kasi is napaka-powerful. Ang Diyos kasi, okay? Wait lang. Ayan, ang Diyos kasi, siya ay makapangyarihan. Kaya nga, ang Diyos, tinatry tayo kung kaya natin i-manage. Especially sa ating pagbibigay. Kung sa maliit, nagtatry sa tayo, sa 10 pesos, ilan ba yung 10%? 1 peso. Pita ng 1 peso. Kapag pinagkatiwalaan tayo sa maliit, pagkakatiwalaan din tayo sa malaki. Start on what you have. Kung ano yung meron, yun. Kasi same din lang yan sa malaki. Diba? Nagigets nyo ba? Same lang. Hindi porket malaki, yun na. Yes, yung iba tama. Kapag malaki yung kapital, mas malaki yung kikitain. Mas maliit yung kapital, mas maliit yung kikitain. Tama rin naman. Pero kung ang Diyos kayong gumawa, tayo ay ginalingan natin, kung ano yung meron ay yun muna. Kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, nagkatiwala sa atin ng Panginoon, yun muna. Okay? Kasi, ang Diyos na yung bahalang gumawa. Okay? Kaya kapag tayo, di ba, pag pinagkatiwalaan tayo, sige, tiisin muna natin, ito muna. Pag okay na, blessing, praise the Lord. Okay? Kaya yung isang mayaman na tao, nalungkot, at hindi na ulit pinagkatiwalaan yung alipin na isa. Pwedeng ganoon din mangyari sa atin. Hindi na rin tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon kasi hindi natin na-manage, hindi natin napadami, hindi natin kayang i-handle kasi yun lang yung ating kaya. Pero as of now, if okay, isa, dalawa, kung yun pa lang yung kaya natin, di sige, tiisin natin. Kasi time will come, unti-unting bibigyan tayo ng Panginoon ng madaming i-handle. Material man yan or hindi. Ang mahalaga, nag-start tayo sa maliit. Ituloy natin ang kwento. Verse 29. Sapagkat ang bawat isa nagtataglay ay mabibigyan at siya ay mananagana. Ngunit siya na hindi nagtataglay, maging ang kanyang tinataglay ay kukunin mula sa kanya. Ibig sabihin dito, na kapag tayo, okay, hindi tayo pinagkatiwalaan sa maliit, hindi tayo pagkakatiwalaan sa malaki. Okay. Kasi kung yung isang tao na walang kalang-alam kung paano palaguin yung pera, for example, binigyan ng 1 million ako, eh wala akong knowledge, diba? Ang gagawin ko lang, lusayin ko lang, diba? Kasi nga, hindi ko pa na-try na pag mag-search sa maliit, diba? Pwedeng bili ko ng ganito, material things, maubos din lang. Hindi kagaya ng ibang tao, okay, binigyan ng 1 million, alam niya ito paano ito gamitin. Kaya minsan, bago tayo bigyan ng malaking halaga, kailangan mo natin mag-start sa maliit. Kailangan mo nating pagkatiwalaan tayo sa maliit. Kaya sabi dito, okay, verse 30, at ang walang pakinabang na alipin ay itapon nyo sa kadiliman na nasa labas. Doon ay magkakaroon ng panangis at pagnangalit ng mga ngipin. Kaya nawa, kasi sabi dito sa verse, yung mga wala ng kwenta, okay, hindi nagtatry, pero dito sa ating kwento, sabi ng isang mayaman, isang hari, isang Panginoon, na itapon nyo sa labas. Wala nang kwenta syempre. Alam naman na yung wala nang kwenta, papakainin mo pa, alagaan mo. Wala na hindi na siya magpuproduce ng profit.
Kaya nag-decide yung isang hari o isang Panginoon na itapon siya. Nawa hindi tayo ganun. Kung ang Diyos ay pinagkatiwalaan tayo. Okay? Nawa, halagaan natin. Okay? Kahit ako, nasa process pa rin ako. I'm still praying for that. Napagkatiwalaan ako muna sa maliit. Kung ano yung muna yung meron. Yun muna. At time will come, kakatiwalaan rin tayo ng malaki. Okay? Huwag tayo maging kagaya sa isang lalaki o isang tao, isang alipin na nilagay lang sa hukay yung kanyang talento. Okay. Kaya minsan naisip natin na bakit yung ibang daming talent. Kasi nga, pinagkatiwalaan sila. Kaya nilang i-manage eh. Okay? Kung tayo gusto natin magkaroon ng motor, siyempre kailangan mo nating marunong tayo mag-linis ng bike. Bike muna tayo. Mag-change ng langis or lagyan ng langis yung kadena. After that, motor. O change oil. May panggas. After that, kung alam na natin kaya natin itong i-maintenance, 4 wheels na, di ba? Gano'n lang naman. Okay, kaya ang sarap talagang magbasa ng Bible. Kasi may mga reminders ang Panginoon sa atin. Actually, habang binabasa natin to, ang Diyos kinakausap natin. Okay? Kaya nawa, parang pagkatiwalaan tayo sa malaki, or pagkatiwalaan tayo, okay? Kailan mo nating pagkatiwalaan sa maliit na halaga. Especially, kasi kung hindi tayo pagkatiwalaan sa maliit, na wala ang kapayanan ng Panginoon, hindi tayo magkakatiwalaan sa malaki. Ang pinupoint ko is, kaya natin magtiwala sa Panginoon. At ang Diyos na ang bahala na pagkatiwalaan tayo. Okay? Pera man yan, material things. Alright, so yun ang tapos ang ating pagbabasa. Okay? Ang talinghaga ng talento. At ang sagot na kung paano tayo pagkatiwalaan ng Panginoon, kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. At kung tayo pagkakatiwalaan sa maliit, tiis-tiis lang, tayo magkakatiwalaan tayo sa malaki. Okay, start small. Surely, but kumaga, paunti-unti, magkaroon tayo ng patient. Okay. At ang Diyos na yung bahala. Okay, na time will come, pagkatiwalaan tayo ng malaki. And tomorrow is, pag-aaralan ang ating basahin ay ang mga tupa at ang mga kambing. Okay, napaka-exciting yung part na ganito. Okay, na tayo nagbabasa ng Bible. Okay, at nawa, okay, tuloy-tuloy tayong makapagbasa. At samahan niyo ako sa aking journey. Okay, thank you sa nanonood na ating one viewer. Blessing na po sa akin yan. Bakit? Magsisimula tayo sa wala. Walang viewers. At ngayon, meron ng isa. I-start small. Okay lang yan. Sa una lang yan. Ngayon, pwedeng bukas, 2 viewers na tayo. Pwedeng sa pangatlong days natin, may 3 viewers na tayo. 10 viewers. Okay, paunti-unti. Kaya salamat sa ating viewers. Don't forget to like, share our Facebook page, okay? Our video. And comment sa sumusuporta. May YouTube channel din tayo, Mark Novida Viloria. Kung gusto nyo tignan yung ating YouTube channel, may tayong mga madaming utunan doon. Okay, Android tricks, mga tutorials. At ngayon ay nagsimula tayong mag-share ng Word of God. Okay, yun yung ating pinagkakabalahan ngayon. Kaya salamat, okay, and God bless. Good night sa mga matulog pa. Alright, see you tomorrow.